So, good morning boys and girls. Ayan, lalakad-lakad kami. Walking therapy pa rin. So, ngayon ay February 5, 2026. So, bagong araw, bagong walking therapy kasama si manager. Halika na! So, ngayon ay Webes ng umaga. So, panibagong umaga, panibagong tibakan. So, doon sa mga Mighty Mike! mga nanonood, siguro mapansin nyo matagal natin hindi nakagawa ng video. May dahilan kasi yan. So, pero kasi nangyari hindi inaasahan. So, ang nangyari, December 20, kailangan namin umalis doon sa ating tinitira. So, automatically, wala na kami shop. Kasi, kailangan niya nung may-ari yung bahay. So, mahabang kwento yan. To make the story short, binigla niya kami umalis. Na kailangan sa loob ng isang linggo makahanap kami ng malilipatan kasi nga lagi kaming delay. So yun naman ang story na delay. So ayaw niya lang nadi-delay, hindi na namin kaya ibigay yung nasa kontrata, may karapatan sila magpaalis daw, sabi niya. Pero siyempre para hindi na lang magulo dahil mahirap silang kausap at hindi rin magtatagpo yung usapan. Siyempre, para madaling salita, para walang away. Alis na lang. Sad thing is nangako sila na ibabalik yung aming deposito na isang buwan. Kasi merong 2 buwan deposito yan. So, yung isang buwan, pinakarigo ko na lang sa wifi. Kasi nga duda ako na baka hindi nila ibalik. So, nagkaroon ng kasunduan sa HOA. Kasama yung presidente ng HOA. Hindi ko nasasabihin ko anong subdivision yun. Tapos, pumayag si presidente, pati may-ari ng bahay, na ibabalik yung pera. Pero, shout out! Tapos, tawag doon, nagkaroon ng kasunduan. Siyempre, si presidente pumirma, pati may-ari ng bahay, sabi, magkakaroon na ganyan, babalik yung pera. Nung araw ng paglipat namin, dumating may-ari ng bahay, kinik yung bahay, sabi, walang problema. Tinanong ko sila, pinapasok ko sila, kasi gusto na makita yung bahay. Pinakita ako, sabing ibang bagay na problema, tulad ng exhaust fan. Sabi ko sa kanila, wala pa kami isang taon, bumigay ng exhaust fan. Yung gate na matagal kong inaangal sa kanila, yung paggawa nila, sabi ko paggawa nila, hindi nila pinagawa. So, sira pa rin.
Yung gripo, ganun din. Sabi ko, putol na yung mga handle. Sabi nila, okay lang daw, wala na problema. Yung ties na nadurog yung dulo, 3 piraso, dahil bumabaw na yung yung tiles, sabi na okay lang, wala naman daw major problems. Normal lang daw na nasisira yan. So, pag napanood nyo itong mag-asawa kayo, alam nyo totoo yung sinasabi ko. Nandun kayo sa harap ko nung umuokay na walang problema. Ano ko sila, sabi ko sa kanila, may problema ba? Meron ba kami kailangang bayaran? Sabi nila, wala. Siguro sinabi lang nila yun para wala nang diskusyonan. Pero alam nyo, kilala nyo kung sino kayo sa sarili ko. Tatago ko na lang kayo sa pangalan Florentino. Ayan. So, yan ang nangyari. Sa madaling salita, merong papeles para makalabas ka na ng subdivision. Kung meron na sila, ibig sabihin walang problema. So, ganun din yung presidente. Bayad ng tubig, bayad ng ilaw, bayad ng monthly due. Lahat binayaran maliban sa wifi. So, pumirot na yung presidente, pumirot na yung secretary, pati yung treasurer. So, yun. Nangako si may-ari ng bahay na ibabalik ng abente ng January yung pera na deposit. Ending wala. So, bakit ko sinasabi to? Kasi part ng documentary ko namin na which is yun naman talaga ang idea pa actually gumagawa ng video. So, disclaimer lang, yung video na to ginagawa namin para sa pang sariling dokumentaryo. So, walang sinasaktan o walang bagay na sinasagasaan. So, ayaw kasi namin na masyadong maraming drama. So, madaling salita, wala nang income, wala nang shop. Lumipat sa panibagong bahay. Ang problema, ito, baon kami sa utang kasi may times sa pag mahina ang shop, siya talagang sasabay-sabay ang gastos. Nauobliga mangutang. So, para maisalba yung upa ng bahay kasi walang ibang income, yung shop lang ang income. Umalis kami, may paluwagan na naiwan, merong utang sa bangko na naiwan, tapos meron pang utang sa ibang tao na kailangan mong bayaran kasi kung maalala nyo sa mga nanonood. So ito si manager na stroke ko eh. So ng mga time na yun talagang hindi tumatakbo ang shop kasi ako lang ang nag-ooperate. So may time na kailangan mong utang. Sige na. Lalakad nga tayo. Yan. So, eto na. Noong December, kaya pambayaran yung utang sa bank. Pero bago kami umalis, i-prayer yan. Sa paluwagan at sa bangko. Kaya lang nung siyempre, dalawa na ng income. Wala mapasukan ng barbershop. So, ngayon, wala talagang income na papasok. Hindi kayang bayaran ng paluwagan na $500 a week. Then, 1.5 kada linggo para sa bangko.
So, ang ginawa namin, inausap namin yung mga ibang nautangan ko. Humingi ako ng ilang panahon para makarecover. Yun nga lang. January kasi, may crisis. Every January kasi may crisis ang salon and barbershop industry. Talagang mahina. Hanggang March yan. Usually, umaabot niya hanggang June yan. So, walang staff ang hiring. Walang papasukan. Totoo lang, hindi nga namin alam paano kami nakasabay para araw. Pero good thing na lang. Meron akong na extra, no, napapasukan. So, kaya lang, yung napapasukan ko, hindi niya kayang i-survive yung bayarin namin araw-araw. So, talagang, negative. Yung kinikita dun sa in-extra ko, kulang pang pambayad para sa aming expenses. So, ang budget namin sa buong maghapon is 600. Ang kinikita ko lang is 200. So, almost 40% lang yan ng total 100% na income na kailangan kitain ko sa loob ng isang araw. So, ang problema ito, si Paluwagan. Ang Paluwagan matatapos ng February 28, February 28, so 4 weeks, so 2,000 lang yun. Ang problema, ang may hawak ng Paluwagan is itong si presidente ng COA. Hindi ko na sabihin yung pangalan. So, itong si presidente ng Paluwagan, siya ang pumirma na kasunduan na may matatanggap pa akong deposito dun sa Sinayomi. Ito ba sila nakapag? Oo, meron. May sila dito. Saan? Punta na ata. Teka? Protest. So, sabi niya, dahil doon sa kasunduan na tiyak daw na may kukuha akong na may makukuha akong deposito. So may kasulatan yun. Yung kasulatan na yun hanggang ngayon nakatabi sa akin. So isa rin siya sa pumirma na sabi niya, may bibigay kahit paano. Maliit lang naman yung Paluwagan, 2,000 lang naman yan. Pero ang 2,000 pag wala kang income, napakalaki nun. So nung may shop ako, kaya kong kitain ng isang araw yun. Pero ngayon, hindi ko na kaya kitain ng isang araw yun. So, ang idea, ang problema, itong si presidente naniningil. Kasi nga, nagagalit, nagpupo sa GC. So, hindi ko siya mabayaran. Hindi ko rin ma-replyan kasi nga, wala naman akong ibabayad pa talaga na wala eh. Walang trabaho eh. Extra lang. So, ayun. Yun ang problema. So, alam mo yung walang-wala ka na. Tapos, ang dami pang masasakit na sasabihin sa'yo. Kasi ganito, kasi ganyan. Oo, minado tayo. Hindi na tayo makapagbayad. Pero di man lang yan naiisip ng ibang tao na sila rin yung cause ng dahilan kung bakit ka naghihirap. Dahil hindi rin sila tumupad sa usapan. Diba? So, may time kasi na nanghiram ako dyan sa presidente ng COA na 25,000 pero nabayaran ko. Tapos may time din na yung pagkabayad ko sa kanya, nag-renew ako sa kanya ng
30,000 pero ang naibigay na lang dahil mayroon akong kulang is 28 something, mga ganun, pero nabayaran ko din. Pero matatawa ka, talagang 2,000 i-skandalahin ka. Ay meron ko na actually hindi ko may imagine kung anong mathematics eh. Pero diba? Takot na hindi mabayaran. So, yun lang. O, sabihin na natin kasalanan ko kasi bakit ako sumali. Pero, diba? Hindi naman natin alam na yung mga tao pala na pag nangako, hindi pala talaga tutuparin sa tulad ng may-ari ng bahay. Yan. So, ayan. So ngayon, nasa survival mode kami. Jogging para ma-refresh. At ayan, pabalik na kami. So, yun yung pinagdadaanan na pamilya na. So, maliit lang naman ang cash, maliit ang problema nga lang. Ang problema lang talaga, wala kaming income ngayon. So, sana makamove on, makabayad, para makapagsimula ulit. Pero, syempre, naniniwala kami dalawa na makakapagsimula pa rin kami. Okay. Part ng documentary lang talaga to. So, para pagdating ng panahon na makakabayad kami, nakita namin yung mga pagdaanan namin. At the same time, maalala namin yung mga post nila. Nakakala mo hindi sila mababayaran. Pero talagang ganun. So, syempre, kahit na anong post sila, hindi natin pwede patulan. Wala namang mapapala kahit patulan. So, masyado na mahaba yung video. Kung bago ka sa channel ko, please like, share, and subscribe. Hit the notification bell na all para lagi kang updated sa mga bawat video na gagawin ko sa Panabes and Girls. Mighty Mike! Okay! See you on my next video. Thank you for watching. God bless.